Encantadia is the most iconic telefantasia of all time. Not just a program, it is ingrained in our culture. So it is a cultural property. Siya ang nag-elevate sa GMA network sa pagiging home of the telefantasias. If you had seen our teasers, that gave you already a feel of what is there to expect on the program. Everything about it, it's totally breathtaking for me. As a producer, one challenge for me is like, ano pa ba ang pwedeng ibigay? They've seen Encantadia 2005 and 2016, so ano pa ang pwede naming ibigay now? Yun yung mas naging thought at the back of my mind when we were starting doing this. Mula Encantadia lang, ngayon naging Encantadia Chronicles, Sangre, kasi ina-acknowledge natin na ang Encantadia ay napakalawak. Kumbaga, isa siyang libro na maraming chapters. At itong mga chapters na to, wala pa tayo sa kalahati ng kwento. We've awakened a kingdom, a sleeping kingdom, na hindi namin akalaing ganong karami. Doon sa 2016, dinefine natin kung ano pa yung ibang tribo at yung iba pang kaharian sa Encantadia. Meron tayong inintroduce din na Eteria, na separate din na kwento. Mayroon pa palang iba pang lupain outside of Encantadia. Ito yung Miñave. At ano yung Miñave, no? Palaki ng palaki at palawak ng palawak ang mga kwento. Parami ng parami ang mga characters na hopefully, katulad ng mga characters ng 2005 at ng mga characters ng 2016, mahalin din ang mga luma at ang mga bagong characters ng 2025. We maintain its history while adapting a storytelling that is relatable to our new audience. Kailangan tuloy-tuloy ang world building. Kailangan ng mga characters natin ay kitang-kita ang difference niya sa mga mundo ng tao in terms ng iba yung culture nila. Pag fantasy, titinatawid namin ang audience doon sa mga kwentong akala mo hindi pwedeng mangyari, pero gagawin nating posible. Hopefully, di ba, lalong kapitan ng Encantadia. Sangre now is like a teenager, ready to expose itself to the world. Natupad din yung pangarap namin makatungtong siya sa mundo ng tao. And this is what we did. Now we have both worlds, the fantasy and the reality. So, kung paano sila magtatagpo, magsasagupa, magkakaisa, yun ang papanoorin nila. Ang puso ng Encantadia ay pagmamahal sa bayan. Totoo yun. Pagmamahal sa kingdom. Yun yung pinakamalaking at dakilang love eh. When it comes to emotionality, the scene between a mother and the kid while on training is very emotional. It speaks a lot of volumes. It speaks a lot of different variation of how a mother should feel towards their kid. Mula doon sa apat na sangre, mula sa kanilang mga ninuno, lahat sila nagbuwis ng buhay at handang mamatay para sa buong Encantadia o doon sa lupain nila. Because gano'n nila kamahal ang lupain nila. Para sa akin, yun naman ang pinaka-core ng kwento.